Hi guys! Good afternoon sa inyo lahat. So, dumating na yung pina-personalize nating plate. So, pipick upin ko na lang siya. Ito, galing tong letter na to sa ICBC. So, pipick upin ko siya doon sa BCAA kasi doon ako nagpa-personalize plate. Kulang-kulang 1 month din bago siya dumating. And magdala tayo ng pambaklas kasi isusurrender natin yung plate number natin doon. Oh, come here. Come here, dali. Oh, let's go. So, sasama ko na lang si Peanut. Then, ititingin ko na rin ng ilang gamit yung mga pusa. So, dami kong gagawin ngayon. Sobrang busy. Kaya pasensya na po doon sa mga nagsasabi na na gustong pumunta rito. Pasensya na, hindi ko kayo maasikaso ngayon. Napakarami kong gagawin. So, basahin lang natin tong nakalagay dito sa letter. Nakalagay dito sa letter is personalized plate number. Nakalagay dito yung name natin, address. Dear valued customer, I am pleased to confirm that your application has been approved. Your plate will be ready for pick-up on or September 16, nung minsan pa. On or September 16, 2025 at the broker address below. Please bring the following items with you to the broker's office. This letter, number 1, this letter. Your current owner certificate of insurance and registration, your driver's license, and your current license plate. So, surrender natin yung old plate natin. So, makukuha na natin yung ating personalized plate. Tsaka yung ating insurance, saka itong letter na to ang ating ibibigay. Nakalagay din dito, plate per TV kasi nga walang Z. Kasi yung Z niya, yung zebra is pag magpa-personalize ka, ang bawal is yung 1 kasi para siyang I. Yung O para siyang 0. Yun yung mga bawal. I, O, at saka yung Z, at saka basta 4 yun eh. So, ito nakalagay dito, you have 3 months from the date of this letter to pick up your plate. If you do not collect it within that time, it will be destroyed. You will have to reapply for a replacement and pay an $18 fee if your plate remains inactive for more than 1 year. After its expiry date, you will lose the right to slogan and required to reapply again with a $100 application fee. So, doon sa mga nagtatanong, $100 po yung yung pa-personalize natin. Then, ang renew na lang nito yearly is $40 na lang. So, puntahan muna natin. And sasagutin ko din yung mga nagtatanong. Sabi kasi ng mga kababayan natin, Sir, gawan nyo naman ng content. Ano yung opinion nyo regarding doon sa pag-alis daw sa temporary foreign workers, yung sinasabi ni Pierre Poilievre? And to stop issuing visas for any new temporary foreign workers coming into the country. So tara guys, magdadrive lang ako. Pinainit ko na yung sasakyan at ire-ready ko lang din to si Peanut. Relax lang, dadan. Huwag kayo madapa dyan. Nagmamadali na tong batibot na to. Gustong-gusto ng gumala. Dadaling ko din siya dun sa lake para makapag-walk. Oh, release. So, mapapalitan na yung plate number natin. Oh, anak, let's go. Come here. So marahil ilan sa inyo yung nakapanood na nitong video ng interview ni Pierre Poilievre na pinapa-scrap niya yung Temporary Foreign Workers Program. The principle is very simple. Canadian jobs for Canadian workers. Canada first, Canada always. That's why Conservatives are calling on the Carney government to permanently scrap the Temporary Foreign Worker Program and to stop issuing visas for any new temporary foreign workers coming into the country. Under this proposal, existing permits would be wound down until the program is entirely eliminated. Canadian jobs will go to Canadian workers first.
It's time that Mr. Carney took the job seriously of repairing the damage that his party has done. Well, ang masasabi ko lang dyan, maaring limitahan, pero yung talagang totally aalisin na, imposible po yan. Para sa akin lang po, personal kong opinion yan. May kanya-kanya naman tayong opinion eh. Kasi even yung mga nababasa nating mga comment, ito yung mababasa mo at makikita. Sabi nga nitong mga nabasa natin dito, the question is, do Canadian can do the blue-collar jobs? Mapili sila at good luck kasi kawawa yung mga high school kasi wala nang work sa mga fast food. Dagil sa international students na mag-work. Same dito sa AU. Haha, mapili sila sa trabaho. Totoo po, sa work yung husband ko puro matatanda na yung nagtsatsaga. Wala ka nang makikitang nasa 30 plus, kundi silang mga Pinoy. Napaka-entitled nyo. Siguraduhin nyo lang na hindi kayo mga tamad. Exactly. Mga tamad talaga sila kaya kumukuha ang employer ng foreign, ayaw nilang mapagod. Gusto kasi malaki ang sahod at ang galawan, yung talent nila pang helper. You talk too much. Let your people work and let's see what happen next. The principle is simple. If you're not lazy, you get the job. So marami pa tayong ibang komentong mga nababasa na madalas sinasabi talaga nila, pag yung mga young Canadians ngayon dito, hindi kaya yung mga blue collar jobs. Pero iba-iba naman po ang personality ng bawat tao. So yun yung mga pananaw nila, yun yung mga opinion nila. Pero ito yung opinion ko ha. Personally nakikita ko din naman talaga na may punto naman si Pierre na yung mga trabaho dito ay nakuha na ng mga ng mga foreign workers. Totoo naman. Once na pumunta kayo dito sa mga fast food like for example Tim Hortons, A&W, McDonald's, hindi ko naman sinasabi dahil ibang lahi. Hindi ko naman pinagtatanggol yung lahi lang natin, pero given na yan Kahit iba't ibang vlogger na nakikita nyo sa mga reels at sa mga videos dito sa Canada, makikita nyo naman talaga na most of the workers are Indian. Wala naman tayong against do sa mga Indian, pero siguro dahil sa kanila yung pinakamarami talaga ditong international student talaga, na kalimitan yung mga trabaho ay sila na yung nakakuha. Sabi nga nung mga ibang hindi ako pabor sa ganun ha, yung mga gumagawa nung mga parang sa akin may pagka-racist na mga vlog. Parang tinitira ginagaya yung salita ng mga ng mga sibuyas, ginagaya nila yung salita. Then pag o-order ka sa Tim Hortons, puro gano'n na yung pagsasalita nila. Kasi nga, puro gano'n na nga daw yung worker. So hindi natin sila masisisi na gano'n yung nakikita nila. Kasi most of the establishment here, puro majority is sila na talaga nagtatrabaho. Pero kung tatanungin ninyo, especially dito sa mga farm jobs, wala kayong makikitang Canadian. Meron na 1%, 2%, 3%. Kalimitan ng mga nasa dairy farm, poultry farm, kalimitan dyan ay Pilipino, Mexican, or minsan may Vietnam, mga ganun po. Yung mga Canadian, yung talagang real Canadian, madalang ka makakakita. Mostly yun yung amo. Dito na lang sa amin, wag na tayong lumayo. Alam nyo yung schedule namin is 3 shift, di po ba? Yung 3 shift na yon, wala kaming maayos sa tulog. Pero sino nagtsatsaga nung 3 shift na pabalik-balik sa trabaho? Kami lang, mga Pilipino. Yung Mexican nagtsatsaga din, minsan nagigising late na, ganan. Pero pag merong talaga, madalang naman, di naman kami kasi pala absent kami ni Alan, di kami pala absent. Pero yung Biyernes kasi ng gabi ay day off ni Alan, yung Biyernes ng gabi. Actually nag-sacrifice na nga si Alan Can you imagine? Lahat kami tig 2 days off. Si Alan, ang day off lang ay Sabado. At saka yung Biyernes ng gabi. Supposed to be dapat Friday, Saturday. Pero, anong nangyari? Kami lahat tiga-tigalwa ng day off. Si Alan, Friday night and Saturday. Ng, whole day. So, yung Friday night, until now, sakit sa ulo. Alam nyo kung bakit? Namumroblema sila kung sinong pajujutiin sa Friday night. So, nagtuturoan. Minsan ang pajujutihin yung mga jumuti na ng maghapon na Mexican. So nakakaawa din naman kasi maghapon na nga naka-duty, pajujutihin nyo pa. Can you imagine? Ngayon, pag wala talagang choice at ang duty yung boss namin, Diyos ko, isang gabi lang na duty. Puyat daw, ang daming reklamo. Tapos sabi nga ni na Herbert, napakakwentuhan ko,
Ayaw kasi nila ng ganyan trabaho, Brad, yung mapupuyat. Ayaw nila ng trabahong ganyan. Ang gusto nila yung trabaho dito sa farm, yung pa-drive-drive lang, magdadrive ka ng pakain, magdadrive ka ng yung mga pag-ganon-ganon na trabaho. Yung nakaupo, nagdadrive. Ayaw nila ng galaw ng ganon. So isa lang sa example ko, pero majority dito, even yung mga farm worker na Pilipino na napunta dito sa amin, pag tinatanong ko sila, ang mga workers din sa kanila, it's either Mexican or Filipino. Kasi yung mga puti ayaw ng mga ganyang klase ng trabaho. Hindi ko naman nila lahat. At even dun sa mga trabaho na galaw ng galaw, ayaw nung iba talaga, mapili. Kaya sabi nga nung mga nabasa yung komento, diba, sabi nila, good luck kung tumagal. Sabi nga nung isang komentong binasa natin, diba, madalas ang nagtatagal na lang dun sa mga trabaho dito is yung mga matatanda na Canadian. Yun ang may tiyaga pa. Pero yung mga bagong Canadian ngayon, ang nangyayari, mapili. Wala ka na makikita ang 30s pababa na nagtatrabaho sa mga farm jobs or sa mga walang uma-accept. Kalimitan yung mga trabahong gusto nila yung mga madadali. Kaya sa nakikita ko niyan, pag tinanggal nila ang temporary foreign workers, which is para sa akin napaka-imposible, maaaring limitahan, bawasan. Pero sasabihin yung totally wala na, hindi na mag-apply ng LMIA, no, imposible po yun. Especially doon sa mga skills job, yung mga skilled po ba, nako, kalimitan dito yung iba kasi na trabaho ng mga puti na makikita mo dito, ang gusto nila, hindi naman sa nila lahat ko makikita mo yan doon sa mga yung mga tindahan ng damit, yung nakatayo, yung mga ganon, or tindahan ng mga ano pa ba to, yung mga sapatos, yung mga ganon nakatayo, yung hindi kagaya, kasi sa farm, alam nyo naman sa farm, kilos ka ng kilos, bilad ka sa initan, galaw ka ng galaw, mabigat. Pero yung mga trabahong medyo nag-aantay ka lang ng customer, yan, gustong gusto yan ng mga kabataan. Madalas mong makikita doon sa mga mga tindahan ng Nike, Adidas, yan, mga Canadian yung mga nakatao dyan. So dito na lang ako nagpark sa may ilalim ng puno. Mamaya ako na baklasin yung plaka. Alamin ko muna kung talagang nado na yung plaka natin na pinapersonalize. Inquire muna tayo doon sa loob. Ano ba to? Monday to Friday 9 to 6 p.m. Saturday 9 to 5 p.m. Sunday and holidays close. O pinaprocess na yung papers. Then pinahiram nila ako ng pambaklas. Actually may pambaklas ako, pero sabi nila kung kailangan mo may pambaklas dito. So babaklasin na natin yung plaka natin. So bye-bye na dito sa plate natin to. Tagal ko din ginamit to So kinakailangan i-surrender natin tong plaka natin na luma para magamit na natin yung bago nating pina-personalize na plate. Yan. So nakuha na natin yung plate number natin. Siya nga pala, ang i-return nyo is dali nyo yung inyong insurance. Ito, yung insurance na nyo dati. Kasi babaguhin lang doon yung license nyo na dati. I-include na ngayon yung inyong plate number. So ito, ikakabit na natin ngayon. Yun, so ganun kadali lang. Nagbayad ako noong nakaraan ng $100. Good for 1 year na yon. So ang renewal na lang is $40 every year. Para lang makuha yung slogan na yon. So bakit ko ginawa yon? Kasi wala lang, trip ko lang. Kasi even sa Philippines naman, alam naman natin na tayo mga Pilipino, yung mga motorsiklo natin, gusto nating pinape-personalize yung mga ganito, ganan. Kaya lang ang daming bawal sa Pilipinas Ang totoo lang dito, maluwag-luwag pa. So napakadali lang. Actually nakalagay doon is 10 weeks. Pero inabot lang ng parang 6 weeks lang, nakuha ko na kagad yung plaka. Ang tagal ko ding inantay kasi nga nag-iisip kami kung anong ilalagay. Kung napansin nyo, kulang ng Z. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, maraming bawal yung 1, kapares daw ng I. Yung O bawal din kasi kapares ng 0. So yung Z parang 2, wala na ako magagawa. Kung purge na lang sana, bawal nga yung Z. So okay na yan. Yan ang pinakamalapit sa katotohanan. Tinulungan nga ako nung nasa loob na i-arrange yung mga kung paano namin bubuin. So yan na yung nabuo namin.
So yun lang guys, shinare ko lang sa inyo para do sa mga may planong magpa-personalize plate. Yan, kasi alam niyo naman yung iba gusto yung mga babies nila, yung mag-couple, gusto yung magpa-personalize plate. Kasi dito sa British Columbia is 6 lang po. Include number or letters. So pipili kayo kung gusto nyo puro letters lang, puro numbers lang, it's up to you. And nasagot ko din sana yung mga nagtatanong ano daw ang opinion ko regarding doon sa sinasabing pag-alis ng permanente doon sa temporary foreign workers program. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, base lang sa experience ko na walang mga tumatagal na mga young Canadian pag ang trabaho yung bakbakan na kagaya especially sa mga farms na kagaya nung sa amin, mga poultry or mga dairy or iba pang mga farm jobs. Kalimitan ang gusto nung ibang mga young Canadians is yung mga paano ko ba sabihin to, easy jobs. Kalimitan sa kanila ganon. Sabi nga, kung babasahin ko lahat sa inyo yung comments, baka abutin tayo ng hanggang hating gabi sa dami ng mga nababasa ko. Especially yung mga nagsasabi na yung mga old Canadians, yan matsatsaga pa. Pero yung mga bago ngayon, palibasa nga daw, mga nasanay na ng pa-cellphone habang nasa trabaho. So talagang hirap sila. So let's see kung anong mangyayari kasi tayo ay dapat na ikang sumunod sa mga rules na ilalabas ng Canada. Hindi natin alam kung anong kalalabasan nito. Pero marami din naman kumukontra dun sa plano ni Pierre na ipabasura na yung temporary foreign workers program. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. At gagala lang muna kami dito ni Peanut. Mag-walk lang muna kami. Bye-bye na Peanut sa mga followers mo. Maraming yung nanonood sa iyo anak. Kalimitan ng comment, puro nababasa ko Peanut. So nakakatawa naman ng puso. Marami nagmamahal sa iyo anak. Sige na, bye-bye. See you guys sa next vlog. Bye-bye.